Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Welcome po sa inyong weekly reading for June 1 hanggang 7. So alamin po natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, unahin ko na, ihanda mo na Libra ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin using these cards. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Libra ang sagot sa kanilang tanong. Inhale and exhale. Your cards for the week. Nice, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Libra, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello po. Please do not skip your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Cups. Sabi dito ng iyong spirit guides, Libra, panahon na para ikaw talaga ay kumawala na sa isang bagay na alam mong parte na ng nakaraan mo. Narinig ko dito na you are living from the past. No? Marami kang mga inaalala sa past na parang, ay buti pa kami noon, ay buti pa yung buhay ko dati, ay buti pa yung ganito. Lagi mong ginagamit na excuse yung past, kaya lalo ka nahihirapan paandarin ang present mo. No? So ano ang solusyon dito? Learn to detach yourself from the past. Nakita ko rin dito na parang panahon to have a bonding time sa mga bagets sa pamilya mo. May anak ka ba, apo, or pamangkin na bata-bata? Parang panahon to bring out the youthful energy mula sa'yo. No? Kasi parang panahon na to para magsaya, mag-enjoy, at makikita mo daw yung genuine happiness sa mga mata ng bata. So make sure na you surround yourself with the kids. Para nang sa ganon, talagang mag-enjoy ka naman this time. Meron sa inyo teacher o social worker o nagkatrabaho sa isang ampunan or yung bahay mo puro bata, parang ganyan. So, bring back the childness in you, pero wag ka nang bitter sa past. Okay? So, in your core energy, meron kang the Ace of Wands. Nakita ko dito merong bagong chance, bagong opportunity, or bagong pintuan para sa'yo. Pero dahil nakatingin ka pa sa past, parang ayaw mong tanggapin or ayaw mo munang buksan itong bagong bagay na ito. Your spirit guides are telling you, panahon to for you to explore. Panahon to for you to take a chance. Meron ako nakita parang lilipat ng bahay, lilipat ng lugar, or ng trabaho, no? May movement. Meron kang pupuntahan na isang bagong adventure. Pero para maganap to, pinapayuhan ka na maging confident sa iyong sarili. Kasi kung wala kang confidence, wala kang tiwala sa iyong sarili, sayang to eh. 'Di ba? So begin to appreciate your plans and maging matapang ka na suungin yung mga bagong adventure. Ace of Wands, the Nine of Swords. Sabi na eh, kanino ko pa nararamdaman yung takot. Takot na, paano ko mag-fail? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung hindi ako makapasa? Paano kung hindi ko makuha? Paano kung huli na pala ako? Paano kung hindi pala ako swak? Marami kang kanigahan. Kaya sayang tong pagkakataon na to. Ang sabi dito, give this a chance. At huwag kang papalubog doon sa mga takot mo. Okay? So, Libra, ano ba tong mga bagong simula sa buhay mo na medyo kinakabahan ka pero alam mong dapat kong tanggapin or dapat kong subukan? I-comment mo nga sa baba, malay mo talagang maganap na para sa'yo at ma-manifest natin. Comment down below, it will happen to you. In the area of what you need to focus on, you have the Page of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, mag-focus kang aralin o bigyan man lang ng chance yung isang kumakatok sa'yo.
Whether love life man yan, kasi both cards here, we have the lovers and we have the two of cups. Kung ito'y bagong tao sa buhay mo, bagong kadate o bagong nagpaparamdam, sabi dito, why not try mo lang? Why not open mo yung sarili mo para um, itry siya or i-check mo lang kung kaya ko ba, swak ba kami, may future kaya to, parang ganyan. For others naman dyan na hindi love life, sabi dito, wag na wag mahihiya na sumubok na mga bagay na maaaring balang araw e pagsisihan mo. Kung masyado kang nakatali sa past, masyado kang nakatali sa mga nakaraan mo, at parang yun ang humaharang para ma-appreciate yung mga bago, sayang, di ba? So learn to really embrace something new. Okay? Page of Wands, the Knight of Swords. Whew. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo daw maging masigasig. I don't know why. Parang pag tumawag, sagutin agad. No? Kapag humingi ng update, kailangan meron ka kaagad sasabihin. I don't know why. Parang I'm hearing the words, this is the chance na hindi natin pwedeng patagalin. Narinig ko yung parang, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, huwag ka nang mag-isip masyado, huwag ka nang magmuni-muni, parang ganun. Siguro meron kang isang bagay ngayon na pinag-iisipan mo at parang narinig ko dito, may deadline siya eh. Parang hindi siya laging available para sa'yo. So, kailangan dito maging active ka. Huwag mong sayangin yung chance kasi nga hindi siya laging available para dyan. Okay? So, mga Libra, ano ba yung mga ginagawa mo ngayon while watching this video? Ikaw ba ay naglalaba, nagluluto, or nagtatahi, or nag-exercise? Comment down below po. In the area of what you need, meron kang the Two of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, pagdating sa mga kontrata, negotiation, agreement, or pakikipag-usap mo sa isang kliyente, o sa isang HR, kung meron ka mang interview, sabi dito, kailangan mong gawin ngayon magkaroon ng malinaw na communication skills. Dapat magaling ka makipag-usap, na-practice mo na kung ano yung sasabihin mo, para nang sa ganon malinaw, diretso, walang paligoy-ligoy, at makuha mo talaga yung gusto mong makuha sa taong ito. Okay? Para nang sa ganon, yung negotiation na yan, yung interview na yan, yung kontrata na yan, makuha mo talaga yung gusto mo at papayag sila. Parang ganon. So galingan mo ngayon, maging klaro ang boses, klaro ang intensyon, at matuto ka ring makinig. Nang sa ganon, alam mo yung next move mo. Okay? For others, narinig ko talaga, you will meet someone new this time. Two of Cups, the Page of Wands. Binalik tayo kay Page of Wands. Sabi dito, kung talagang gusto mo yan, susungkitin mo. Gagawin mo ang lahat. Hindi aatras, hindi mag-quit, at lalong hindi ka bibigay doon sa challenge. No? Gawin mo makakaya mo para maabot ito. Kayang-kaya mo eh. Medyo overwhelming lang in your part. Pero in reality, you can do this. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Lover's card. Okay. Para sa iba, sa ibang Libra dyan, narinig ko, kailangan mong kausapin yung partner mo o family mo pagdating sa move na ito. Meron kang sisimulan ngayon, no? Meron kang gagawin. Baka meron kang bagong idea tungkol sa work, bagong idea tungkol sa negosyo, or meron kang move. Parang gagalaw ka eh. Meron kang transition, meron kang biyahe, meron kang sisimulan na isang pagkakataon. Pero baka maaaring makasagasa ito doon sa family mo. Kaya para hindi sila mahirapan or para maintindihan nila itong gagawin mo, kausapin mo sila. Kitang-kita ko dito dapat daw clear yung communication. Gets na gets nila yung gagawin mo, yung position mo, para hindi makadagdag doon sa mga alalahanin mo ngayon. Okay? Para naman sa iba dyan, sa ibang Libra dyan, sabi dito, panindigan mo yung choice mo. Dapat malinaw sa'yo kung bakit ko ba gustong gawin to. Kasi pag malinaw sa'yo, unti-unting malulusaw yung stress eh. Kasi nga, dumadagdag yung confidence na parang, kaya ko naman to eh. Para sa pamilya ko to eh. Para sa future ko to eh.
Kapag malinaw sa'yo yung reason kung bakit ko to gustong gawin, tatapang ka eh. At hindi ka papatianod doon sa mga problema. Okay? Sabi dito, panindigan, stay committed, kayang-kaya mo yan. Lover's card, the Queen of Cups. Gamit ang puso. No? Ibig sabihin dito, use your heart with passion. Gaano ba kaimportante sa'yo itong bagong simula na ito? Itong bagong papasukin, itong bagong gagawin. Example, meron kang idea ngayon, sabi mo, ay, sasali ako dun sa night market sa bayan. Kayang-kaya ko naman pero nakakatakot. Baka maraming customer, baka mahirapan ako. Pero nandun yung passion mo eh. Gusto mo magtinda ng kakanin sa night market halimbawa. Buong puso mo, alam mo kaya mo eh. Ito yung passion mo eh. Dito ka masaya. Ito yung tawag ng puso mo. So bakit mo siya i-ignore? Bakit ka papatalo dun sa mga takot na yan? Kayang-kaya mo naman. So listen to your heart, follow your passion, magagawa mo yan. Okay? In your near future, meron kang the 10 of Pentacles. Yes. Yes, yes, yes. Itong bagay na to, nasisimulan mo, nako, successful ka in the near future. Ang tabayanan mo, 10 days, 10 weeks, or 10 months after watching this video, talaga namang maunlad, umuulan ng biyaya, dire-diretso, tuloy-tuloy, yung matibay at saka stable na biyayang ito. Kung ito man ay negosyo, project, or pagbebenta sa kliyente, or meron kang bagong idea tungkol sa lupa, sa bahay ninyo, sa nakuha mong mana, ganyan. Kitang-kita ko dito na lalago ito ng pangmatagalan para sa'yo. Kumbaga, totally ibang-iba na yung buhay mo from the past at saka sa buhay mo for the future. Kung dito, nakasurvive ka lang sa isang mahirap na parte, pero heto, inuulan ka ng biyaya. Ito ay isang pangmatagalan na hindi ka na mag-iisip kung paano kaya bukas, paano kaya next month, paano kaya yung kuryente. Hindi na eh. May pampagulong ka na. Talaga namang naibigay sa iyo yung biyaya na pinangalagaan mo kaya tumubo ng ganito. Okay? 10 of Pentacles, the Star card. Wow, wow. Dreams coming true. Talagang naabot mo yung pangarap mo. At nandito siya, no? Nalalasap mo, nahahawakan mo, na-enjoy mo, napapakinabangan mo, naipundar mo, kumbaga. So, you will reach that dream. You will reach that abundance na gusto mong makuha for yourself. Nakita ko talaga dito, akala mo milagro siya. Akala mo swerte siya. Pero in reality, pinaghirapan mo eh. Nilabanan mo yung mga takot mo para gawin to eh. And here you are, enjoying the dream life and the abundant life for you. Congratulations. Manlibre ka naman, Libra. Okay? In your challenge, meron kang the 7 of Pentacles. Sabi dito, nag-uubos ka ng oras tungkol sa isang bagay na hindi naman talaga effective o walang resulta para sa'yo. Your spirit guides are telling you, tantanan mo na yung isang bagay na alam mong wala ka nang mahihita. Alam ko, alam mo yan. You know it by heart. Kung ano tong pinagtutuunan mo ng pansin, hintay ka ng hintay, tiyaga ka ng tiyaga sa isang bagay, pero alam mong wala ka nang mapapala. Halimbawa, pinangakuan ka ni tito mo na nasa Dubai. Sabi niya, dadalhin ka raw niya sa Dubai pero hanggang ngayon wala pa din. So, unti-unti mo marirealize na I am waiting for nothing. I am wasting my time for a promise na wala naman. Ganon din halimbawa sa isang mga dokumento o sa isang bayad. Sabi niya, babayaran ka daw niya pero 10 buwan na, parang ganyan. So, kailangan huwag mong ubusin ang oras mo sa isang bagay. Kailangan gumawa ka din ng iba para maging productive ka this time. Okay? 7 of Pentacles, the Empress card. Unahin mo ngayon ang sarili mo. Okay? Panahon to para bigyan ng oras yung kapaki-pakinabang kaysa hintay ka ng hintay sa hindi naman sigurado. Mas pagtuunan mo doon ng pansin yung alam mong gumagana, nakikita mo, nahahawakan mo na nag-upgrade, nag-develop, may resulta, doon ka tumutok sa abundance, hindi sa mga hinihintay na parang wala namang clarity o wala namang kasiguraduhan. Okay?
In your fortune, meron kang joy and delight. Open your heart to joy. Sabi dito, be optimistic, maging masayahin ka lamang, i-enjoy mo buhay mo, huwag kang papaseryoso at huwag kang papalugmok sa mga stress na ito. Minsan nag-overthink ka na mga problemang hindi naman talaga ka problema. Nag-i-imagine ka din na mga outcome na pangit or mga negang resulta na wala ka namang kasiguraduhan kung talagang nega ang resulta. So think positive, enjoy what you're doing, sapat na yon. Okay? In your fortune, you have the 7 of Swords. Sabi dito, meron kang isang bagay na dinidiskartehan mo at sabi mo, uy, kailangan ko tong baguhin, kailangan ko ditong mag-improve. Yung bagong atake mo doon, successful para sa'yo. Okay? Makakaisip ka ng pinaka-effective na paraan para gumana sa'yo yung isang problema na parang dati try ka ng try pero lahat na lang ng ginagawa mo hindi gumagana. Pero this time sabi mo, ay, meron akong bagong atake, meron akong bagong diskarte. And this time around, gagana siya para sa'yo. Okay? Pinapayuhan ka dito, Libra, na kung ano man yung ginagawa mo, isikreto mo muna. Wag mo munang i-share, wag mo munang ikwento sa iba, wag mo munang i-broadcast sa iba, itago mo muna. Be secretive now to protect yung frequency and energy ng ginagawa mo para walang mang-jinx, para walang mang-ialam, at para hindi ka mahirapan moving forward. Kaya, do it in silence, do it in shadows, sikreto muna. Okay? 7 of Swords, the 10 of Cups. Okay? Yes, here, sabi dito, merong pampamilyang dream or meron kang pampamilyang wish na matutupad ngayon dahil yun sa diskarte mo. No? Nakita ko rin dito na very, very happy ang family sa ginawa mo. Merong celebration ako nakita. Some of you parang merong nalagpasan na isang mahirap na obstacle and your family is here to guide you, support you, celebrate you dahil nagawa mo. Congratulations, okay? In your challenge, meron kang the energy is gaining momentum. Bumibilis na, gumaganda na, no? Pagpasok mo sa isang bagong bagay, nako, talagang gugulong na yan hanggang sa maabot mo yung tagumpay and long-lasting abundance mula dyan. Okay? In your divine messages, meron kang the Moon card. Sabi dito, Libra, ng iyong spirit guides, katigan mo ang iyong intuition. Malabo man, hindi ka man sigurado, pero ramdam mo, alam mo na kaya ko to, gagawin ko to, itutulay ko to, hindi ako susuko, no? You will do it despite of the unclear vision sa gagawin. Sabi dito, kung ano man yung mga questions mo, masasagot din yan soon. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Moon card, the 7 of Swords. 777, really a very lucky energy. Maswerte ka ngayon. No, napakapalad mo because meron kang swerte sa iyong fingertips. Okay? Sabi dito ng iyong spirit guides, kilos ka lang. Huwag kang umiwas, huwag kang matakot. Ramdam mo na kaya mo to. Kaya soon, in the near future, mapapatunayan mo rin sa kanila na tama ka at nagawa mo yung tamang diskarte. Hindi ka umurong sa laban, hindi ka umurong sa challenge, and you find out sa dulo na, wow, nagawa ko. Buti pala nagtiwala ko sa aking sarili. Buti pala sinikreto ko lang to. Buti pala hindi ko muna binroadcast. Ngayon ko na lang sasabihin dahil nagawa ko na. Parang ganyan. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have door. Opportunities are waiting for you. Wow. This is your confirmation. May maghihintay daw po sa inyo na bagong pintuan, so be ready. You have hammock, taking a vacation physically or mentally. Meron daw po sa inyo ngayon ay para nagbabalak magbakasyon or magpahinga or kunin yung day off. Mahalaga din yan. Okay, yung mga weekends mo, gawin mo siyang pahinga para makapag-recharge ka, makapag-replenish ka. You also have a whale, great worry over nothing. Masyado ka daw na problema o nag-iisip tungkol sa mga bagay na hindi naman talaga ka-problema. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, you're worrying over nothing. You also have bow, you are highly thought of. Naku, marami daw tao sa paligid mo ang mataas ang tingin sa'yo, kinikilala ang galing mo, nirespeto ka. So, magtiwala ka rin sa iyong sarili. Okay?
Ang outcome ni Libra for June 1 to 7, you have the 8 of Pentacles. Napakaganda nito. Sabi dito, kung ano man ang pinagsusumikapan mo ngayon, pinaghihirapan mo ngayon, nako, talagang ma-harvest mo yung good outcome dyan. Narinig ko rin dito, panahon na para i-display mo yung mga ginagawa mo. I don't know why. Parang pag natapos siya, after mong gumawa in shadows, i-display mo yan. People will see kung ano yung mga pinagsumikapan mo. And you will have this recognition. Some of you approved. Some of you tataas ang sweldo. Malilipat sa better position, promotion, ganyan. Dahil yun sa hard work mo. Yung negosyo mo ngayon, dadami kita niyan. No? So merong mga makaka-appreciate ng yung hard work this time. Congratulations. The 8 of Pentacles, the 7 of Cups. Yes, yung mga pag-sumikap mo, yung mga makakakita ng galing mo, it will open up new doors. I don't know why. Nakakita ako dito ng sasali ka ba sa isang bazaar or meron ka bang ginagawang client-based at parang maraming kliyente ang nakakita ng husay mo kaya parang narekomenda ka sa iba't ibang tao at doon nagbubukas yung mga opportunity para sa'yo. So, ito ay malaking sign for you, Libra, na gawin mo lahat ng makakaya mo, do your best, especially pagdating sa skills na yan, dahil yan yung rason para magbukas yung other doors for you. Congratulations. So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the 2 of Swords, the Fool card, and the Knight of Cups. Okay? At the bottom, meron kang the Page of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, kung meron kang contemplation o nagkadalawang isip ka tungkol sa isang offer na parang gagawin ko ba talaga to, kukunin ko ba talaga to, should I embrace this offer? Maaring offer to of new love, offer of a new job, baka offer ng isang pagkakataon para sa'yo at parang hindi ka sigurado, kalkalin mo muna yung impormasyon. Panahon to para aralin siya, buting tingin, and make sure na gets mo yung papasukin mo. Dahil kitang-kita ko dito, you will take the plunge. You will jump. Susugal ka ngayon at talaga namang brave ka ngayon na yakapin yung offer at talaga magde-decide ka on your own. Naramdaman ko this time, you will make a choice. Sabi mo, panahon na para subukan ko to, panahon na para ilaban to, at tanggapin yung offer, or magtapat, parang ganyan. Nakita ko dito na parang you're gonna be truthful sa binibigay sa yung pagkakataon. Narinig ko rin, darating sa iyo yung tawag this time. Text, chat, email, or konfirmasyon na ready na to, ikaw na lang daw ang hinihintay, parang ganon. So, your question now, ang answer ay yes. You will decide, you're gonna take the risk, there is a good offer, at may gets mo na, okay naman pala to, kayang-kaya ko to, tatanggapin ko. O kaya, pagkarinig mo ng tawag, pagkarinig mo ng confirmation, bongga na, gora ka na, parang ganon. Okay? So Libra, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 1 to 7. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.